nangyari doon sa Build Better More. Ang nangyari ho, budol-budol more. Ano ho? Yung Build Better More, yung BBM nila, budol-budol more. Alam na ho nila na may 165,000 classrooms na shortage or backlog. Ang ipinatayo lamang noong 2024 ay 847. Malaking pagpapabaya po ito. Ang malala, imbis na madagdagan ngayong kasalukuyang taon, 2025, from 847 classrooms lang noong 2024. Ngayon po 2025, 22 classrooms na lang ang ipinagawa at naipagawa ng Marcos Jr. Administration. Di ba't kaluoy, kaawa-awa, kalunos-lunos ang ating mga kabataan? Kanya po yung ating pamagat ngayong hapon, bansot at mangmang. Sapagkat ito rin ang naging findings ng Education Commission 2. Tutuloy-tuloy din po natin ang ating talakayan. So 165,000 classrooms ang kulang, projected to reach 200,000 backlog ng classrooms ng 2028. Pag hindi po inaksyonan ito at too late na ho. 3 taon sa 6 na taong termino ni BBM ang kanyang sinayang. Hindi po nila mahahabol ang backlog na ito. Pruweba, hindi ho ba't ibinida rin niya na 1 milyong pabahay, housing projects ang kanilang itatayo every year at sa loob ng kanyang 6 na taong termino, 6 million housing units ang kanilang maipapatayo at maipapamahagi sa bawat pamilyang Pilipino. Ano ho ang nangyari? Yung target nilang 1 million housing units per year, sa 3 taon niyang panunungkulan, 100,000 units more or less lamang ang kanilang naipatayo. At hindi lang po kanila yun. Yun po ay yung sinama na nila, yung mga natapos sa kanyang termino pero sinumulan nung dating administrasyon. Ano ho? Linalagyan lang natin ng tamang konteksto para higit po tayong magkaunawaan sa importansya ng pampublikong edukasyon. So, of the existing classrooms, again, our basis is the Education Commission to report. Mahalaga din po ito dahil alam naman ho ninyo, di ba? Sunod-sunod po yung lindol. Paikot po yung lindol eh. Cebu, Davao, Zambales, Surigao, paikot po ang lindol. Importanteng malaman din ho natin na based on the Education Commission to report, because this is relevant and timely. Of the 100, kung ang ratio po natin kunyari 100%, 30%, 30% lamang daw po ng public school buildings ang ligtas. Meaning, kung meron pong 10 public school buildings, 3 lamang dyan ang dapat ginagamit pa. Yung 7, wala na dapat yan. Dapat i-demolish, dapat i-refurbish, dapat siguro i-renovate o i-check. Kaya nga po yung ating kampanya as early as 2 months back sa DPWH. Magsagawa na po kayo ng structural integrity audit of all public infrastructures, most especially public school buildings, and do not wait for that big one bago na naman kayo magsisihan at sabihin, hindi ko naiintindihan bakit tayo umabot sa ganito. Ngayon pa lamang, dapat nga, nung 1 buwan pa nagsagawa na kayo ng structural integrity audit of all public structures. Bakit? Sinabi po ng dating USEC ng DPWH, Robert Bernardo, at ng kanyang DE or District Engineer Henry Alcantara, na lahat ng naging bidingan dyan sa DPWH ay lutong Macau. Areglado na. Nagkasundo na kung sinong mananalo,
magkanong isusoli ng winning bidder doon sa makunya-kunyaring nagbid. Areglado na po at sinabi rin nila lahat po iyan substandard. Delikado po ito at meron na po silang pinangahawakang basis and God forbid, I hope it does not happen. Subalit kung sakasakali, wag naman, may mangyari po, wala tayong ibang sisisihin at ang dugo ay nasa kamay ng kasalukuyang administrasyon. Bakit kanyo? Sinabi na ho ng EDCOM 2 report, only 30% of our public school buildings are safe. Yung iba ho roon ay hindi na dapat gamitin at hindi na dapat ginagamit. Ngayon, bakit paliit ng paliit yung nagiging classroom projects? From backlog na malinaw 165,000, noong 2024, 847 classrooms lamang ang kanilang ipinagawa. Ngayong kasalukuyang taon, 22 classrooms lamang ang kanilang pinagawa. Bakit po seemingly unattractive ang classroom projects? Sapagkat maliit po ang tongpats, maliit po ang kita, mababa po ang antas ng korupsyon pagdating sa halaga o kontrata ng public school buildings. Ayaw nila ng public school buildings. Bakit kanyo? Mahirap pong mag-ghost projects dyan. At maliit lang po ang kanilang magiging tongpats kumpara doon sa flood control projects. Yung flood control projects, substandard yung karamihan at higit na marami, ghost projects. Diyan makikita na maling-mali ang direksyong tinatahak ng Marcos Jr. Administration. Sinabi na ho malinaw na meron tayong backlog o kakulangan na 165,000 classrooms. And if this will not be addressed aggressively, actively by the present administration, this will balloon into 200,000 classrooms more or less come 2028. Malabo bang mangyari yon? Malapit na pong mangyari yon. Bakit? From 847 in 2024, 22 classrooms lamang ang ipinatayo at itinatag ng Marcos Jr. Administration. Ang masaklap pa riyan, yung existing classrooms natin, yung existing public school buildings. Again, this is according to Education Commission 2 report. 30% lamang yan ang safe gamitin. Yung 70, kinakailangan ng baguhin, kinakailangan ng kumpunuhin, kinakailangan ng i-renovate, kinakailangan ng i-strengthen, kinakailangan ng gibain siguro yung iba at magpatayo ng bago. Bakit 22 lang ngayong 2025? Bakit 847 lang noong 2024? Ganong 165,000 ang kulang. Kasi nga po, mababa lang, manipis lang, kakaunti lang ang kanilang magiging kita pagdating sa school buildings or classrooms. Higit po nilang paborito ang flood control or flood mitigation projects. Kung hindi ito substandard, ito'y ghost projects. Kung hindi naman ghost projects at tunay na implement, ito po'y duplication. Paulit-ulit, every year, nagkakaroon ng same amount at same location ng project pero implemented na po yung iba. Ganun po katalamak ang kurakot, korupsyon at pagnanakaw ng buwis at pondo nating mga Pilipino sa kasalukuyang administrasyon. Now, which brings me back to our case pending before the Supreme Court. Why do we keep on addressing the 2025 national budget as invalid, illegal, unlawful, and unconstitutional? Lagyan po natin ng konteksto ng saligang batas. Malinaw po kasi sa ating saligang batas, Article 14, Section 5, yung ating pong mga guro na nakasubaybay, Article 14, Section 25, the state shall assign
the highest budget priority to education. Malinaw po yan. The state shall assign the highest budget priority to education and ensure that teaching will attract and retain the rightful share of the best available talents through adequate na sahod. Yung sahod aspect po, yung remuneration, natutugunan po yun somehow eh. In fact, I believe mas nagiging competitive and attractive na sa mga guro na pumasok sa public school education system magturo kesa sa pribado, at maraming mga private school ang medyo nahihirapan po na sumabay pagdating sa pasahod. Kanya lamang, hindi lamang po yung sahod ang ina-address po ng ating saligang batas eh, yung Article 14, Section 5. Pati po yung job satisfaction and fulfillment. Nga kasi, sa loob nga ng isang taon, ngayong 2025, napakadaling gawin. Ang nagawa lang nila ay 22 classrooms sa buong bansa na yan. Paano mo nabuo? Sa iyong hallucination, sa iyong guni-guni, sa iyong imagination, yung 5,500 flood control projects. No? So ito po, kitang-kita na natin, 2 buwan na pong mainit na pinag-uusapan ng kontrobersiyang ito, merong krimen, kitang-kita na ho nating lahat, subalit walang kriminal. Maaari din natin baliktarin. Kitang-kita na kung sino yung mga kriminal, pero tila wala pa rin silang krimen na nagagawa. Bakit? Wala pa hong nakakasuhan eh. Buo na po lahat ng gusto nilang mga ebidensya, nariyan na. Sa Bulacan, kasi yan po yung uminit eh, yung dakilang lalawigan at makasaysayang lalawigan ng Bulacan. Sentro po iyan ng Ghosts Flood Control Projects. Sentro po iyan ng Flood Control Fund Anomaly. Sentro po iyan ng Flood Control Funds Kurakot. Sentro po iyan ng Flood Control Funds Corruption. No? Hanggang sa ngayon, wala yung mga personalidad na una ng mga nabanggit at bilyong-bilyong piso ang tinanggap ng kanilang distrito na flood control funds ang naimbitahan o nais-imbitahin ng ICI. Bakit? Budol ho yung ICI. At bilang Pilipino, nananawagan po ako sa mga kamag-anak ng mga bumubuo ng ICI. Kausapin po ninyo yung inyong mga kamag-anak. Dahil alam ko naman na hindi ho kayo lahat dyan ay hindi naging biktima ng baha. At ako'y nakakatiyak bilang Pilipino rin kayo, galit din kayo sa korupsyon. Kausapin po ninyo. You apply your persuasion at kausapin yung inyong mga kamag-anak na itama sana yung kanilang ginagawang landas ng kanilang proseso ng hindi ko kasi masabing investigation eh. Wala naman po silang investigatory power. Ano? Maari siguro fact-finding, pero wala din po yan eh. Wala silang subpoena power, wala silang contempt power. Palamuti lang po yan, borloloy lang po yan. Ano? Wala pong poder ang ICI. Usapin niyo yun yung kamag-anak, talikuran na yung ICI na yan. Alam mo ninyo ang pag-asa ng tao, ang mataas sa pag-asa ng tao, nandun po dati sa Blue Ribbon eh. Kaya lang, sinalaula po. Nagkaroon po ng school bukol sa Senado. Nabalasa, tinanggal yung dating chairman at nawindang-windang na ho yung proseso ng pag-iimbestiga. Pinalitan ng chairman, nagbitiw yung chairman, nagpahayag yung Pangulo ng Senado, babalik daw yung dating chairman. Lukuhan po ito. Sirang-sira na po yung ating mga institusyon. Ano? Kaya base sa dokumento, sana manawagan yung mga, nananawagan tayo sa mga kamag-anakan ng mga bumubuo ng ICI, pakiusapan po ninyo yung inyong mga kamag-anak. Anyway, lahat po ng mga taong nandyan, pagdating career-wise, made na po yung mga yan eh. In fact, very prestigious, illustrious na nga po may tuturing yung kanilang naging career path. At sa kanilang edad, tinitingala, iba na po yung estado sa lipunan. Sana naman, gumawa na lamang po kayo ng legasiya, hindi lamang para sa inyong pamilya,
Hindi lamang para sa inyong pangalan, kundi legasiya para sa Pilipino na kayo'y kalaban ng korupsyon. Huwag na ho kayong magpagamit. Wala na ho kayong papatunayan, mga established na po kayo. Retired na nga ang karamihan eh. Retired na, nakapagsilbi na sa bansa. Sana isipin ninyo, legasiya ng inyong pangalan, legasiya ng inyong pamilya, pero sa pangkalahatan, legasiya po nating mga Pilipino na labanan na natin ang korupsyon at ipaglaban natin na magkaroon ng higit na magandang bukas, kahit po fighting chance. Bigyan natin ng fighting chance yung ating mga kabataan na magkaroon ng higit na mabuting buhay. Yung flood control po, matapos ang 2 buwan na mainit na balitaktakan sa social media, sa Senado, sa Kongreso, sa mainstream media, wala po yan. Bahagi po yan ng BBM. Kagaya po yung ICI at yung mga iba pang nagrarally. Bahagi po yan ng BBM. Ano po yung BBM? Yung budol-budol makinarya. Bahagi po sila, nagpapagamit po sila ng budol-budol makinarya. Imagine ho ninyo, yung mga kongresista at kontratista, 2 buwan na po itong mainit pinag-uusapan. Ni kalabit, wala pong kalabit mula sa ICI eh. Budol po yan. Nasaan na yung top 15 na kontratistang pinangalanan ni BBM? Tahimik na yung SunWest Construction and Development Corporation, yung High-Tone Construction and Development Corporation, yung una ng tinagurian na Flood Control King, yung si Flood Control King, yung Alex, tingnan ko lang po itong notes ko itong si Alex Abelido, Flood Control King, yung Legacy Construction Corporation, nawala na rin po ito sa usapan, nawala na rin po ito sa usapin, at hindi na rin po ito pinatatawag o pinatawag ng ICI. Hindi na maawa po kayo sa aking mga kababayan dyan po sa dakila at makasaysayang lalawigan ng Bulacan. Hindi na po nawala ang tubig baha. Permanente na ho eh. Pasalamat kayo, hindi kayo nakakaranas ng baha. Pasalamat kayo paggising ninyo sa umaga, pagtapak ninyo sa inyong mga silid, sa inyong living room, sa inyong dining room, sa inyong backyard, sa inyong garden. Tuyo po eh. Kahit umuulan sa labas, tuyo. Yung mga tao po sa Bulacan, yung mga Bulakenyo ho, marami pong lugar dyan, hindi na po nawala ang tubig baha. Maawa naman ho kayo. Kanya nga po tayo ay manikluhod, nakikiusap sa mga kamag-anakan ng mga miyembro po ng ICI. Iwanan nyo na po iyan para maobliga ang gobyerno na ibalik sa Blue Ribbon. At sana magkaroon din ng balasan sa Blue Ribbon sa Senado, maglagay ng totoong chairman na magbibigay ng transparency at accountability. Yan naman po ang sigaw ng bawat mamamayang Pilipino, higit pa ang ating mga Gen Z, yung ating mga kabataan. Wala pa rin ho eh. 2 buwan na wala pang kriminal, wala pang personalidad na nakakasuhan. Ito nga po yung classic example na krimen na walang kriminal. Lantaran po ito, pero lantaran pa rin po tayong binubudol ng ICI. Kasi nga miyembro sila ng BBM, yung budol-budol makinarya. Makinarya po ito ng patuloy na panlalansi sa ating mga Pilipino. And again, this is just a recap dahil nakikita naman natin yung propaganda machine po ng Marcos Jr. administration, yung kanilang BBM, yung budol-budol makinarya, nag-overheat po yan papuntang weekend. Why? They want to control the narrative going into the weekend. Para po makalimutan ninyo, habang kayo ay nagpapahinga o pilit nag-i-enjoy, kahit hirap na po tayo over the weekend, kakargaan nila ng naratibo nila na gusto nilang yun ang magiging dikta nila for the coming week. Pilit pong buburahin, babaguhin gamit ang mainstream media. Yung vice cam, di ba yung vice cam ng 19th Congress, ito po yung nakialam doon sa panukala o proposed budget. Initially,
ng Executive Department, ang tanggapan ng Pangulo ni BBM. Subalit, hindi po kasi si Bongbong ang nag-expose ng corruption issue na ito. Hindi po. Ang kanya ho ay admission. Yung ginawa niya nung SONA nung 2025, ngayon pong July, ang propaganda arm po, yung budol-budol makinarya ng gobyerno, ginagawa po siyang hero. They are forcibly projecting him to be the hero as the one who made the expose. Pambubudol po iyon. Ang ginawa niya nung July 2025 SONA, hindi po expose. It's not an exposition, but rather it was an admission na talaga namang graft-ridden and corruption-heavy na ang kanyang administrasyon. Napilitan siyang aminin dahil tatandaan ninyo, atras tayo ng kaunti. Days before the SONA, nag-uulan, nagbababaha, hindi ba? Kanya nga, di ba, meron pang threat doon, baka hindi matuloy ang SONA, at hindi na maitanggi. Talagang walang flood control projects. Hindi na maitanggi yung nagsusmigaw na kurakot at korupsyon. So, anong gagawin nila? Unahan mo na. Kunyari ikaw ang bida at ikaw ang nag-anunsyo, ikaw ang nag-expose. Hindi po. Hindi po siya ang nagbunyag, hindi po siya ang nag-expose. Ang ginawa po niya noong July 2025 SONA, it was an admission that serious mistakes have been made sa ating 2023, 2024 at 2025 national budget. Dahil nga po yan sa BISCAM. Yung mga nag-oorganisa ng pagkilos, meron daw gagawin na rally sa November 30 or 31. At nung September 21, di ba, hinati-hati yung mga nagrarally. Yung hakbang ng maisog lamang mo ang sumisigaw ng Marcos resign. Tapos, ganyan po talaga mamaya, didiskurso po natin. Nadiskurso na po natin Wala pong nananawagan na pabagsakin ng gobyerno. Wala. Marami na ho ang humihingi na magpalit na ng administrasyon. Magkaiba po iyon Ang gobyerno ay hindi ang administrasyon. At ang administrasyon ay hindi po gobyerno. When you speak of government, there is permanence. When you speak of administration, they are always limited by their term limit. Kung matatapos sila yung term limit nila. Marami na po sa ating kasaysayan ang hindi nakatapos ang termino. Ano po ang naging desisyon ng Korte Suprema? Constitutional daw po iyon pag nagsalitan yung totoong pinagmumula ng kapangyarihan, yung sovereignty resides in the people, taong bayan. No? So yung BISCAM, yung mga